Eksklusibong ikinuwento sa GMA Integrated News ng mga dating miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services ang iba't ibang pang-aabuso umano na dinanas nila sa grupo. Binisita rin ng aming news team ang mismong kapihan na sentro ng kanilang komunidad sa Surigao del Norte kung saan mariing pinabulaanan ng mga lider ang mga alegasyon laban sa organisasyon. Mayon ang balita sina Salima Refran at Chino Gaston. Nagsasayawang dancers, nagpapalakpak ang mga tao, mga batang kumakanta at tumutugtog ng instrumento. Ganyan ang malabiastang pagsalubong sa aming team nang magtungo kami sa Sitio Kapihan, ang sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Naroon ang leader ng grupo na si Jeren Skilario alias Senyor Aguila at senior leaders na sina Karen Sanico at Mamerto Galanida. Ang grupo nasa sentro ngayon ng kontrobersya dahil sa iba't ibang aligasyon. Una, ang pang-aabuso umano sa mga menor de edad at sa pilitang pagkakasal sa mga miyembro nito. Inilahad yan ng ilang dating miyembro ng grupo ng makapanayam ng GMA Integrated News. Kahit ayaw nila sir, kasi pinipilit sila sir, wala silang magawa, line by age. Pagkatapos nun, magsiselect sila kung yan na yung asawa mo, may nami-marriage ng 12 sa lalaking nag-edad ng 20, gano'n, may 23, 14. After 3 days, kung hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, ipapatawag niya ni Senyor Aguila sir. Tapos pagpatawag niya niyan, sasabihan niya, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat i-rape mo na yan kasi authorize ka na. Isa raw sa mga pinilit ikasal, si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Naog ko kay atong giminjo ko nga 14 pa akong edad, unja 18 agi pares. Unja gipugos man mi kay ug dili ko no may musunod sa ilang sugo. May imperno ko no may tong time nga gihanjo kong Senyor Aguila, makiganjo siya nga makig-6 tungod kay tawhanon pa siya na nihanglan pag usa ka butang. Unja kay wa ko yung sugot kay. Kwento pa ng dating bantay raw sa bahay ni Senyor Aguila na si Mark, di rin niya tunay na pangalan, ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadala roong babae kapag gabi. Bago papasok sa kwarto, pinapainom muna ng isang baso na gatas o cider juice. Tapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So hindi pumapalat yung mga babae? Hindi kasi daw, may kapalit naman doon papunta ka sa langit. Bukod dito, may iba pa raw nakita si Mark. Sa ilalim may mga underground na mga hindi nila alam. Karaniwan sa mga armas. Sinasabi nila na wala daw silang armas. Pag walang armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parati pa kami nagdadala ng impor. Ang isa sa dating miyembro ng grupo na si Jason, di niya tunay na pangalan, isinama raw sa private army ni Senyor Aguila. Kami po yung private army ni Senyor Aguila. Isa po example doon yung sa election sir. Kami po yung pinadala niya. Kami pa yung naging goons, bali, yung seguridad ng mga kandidato. Ayon kay Jason, isang normal na religious group at people's organization ang Socorro Bayanihan Services nang sumali siya rito. Pero nagbago raw ang lahat nang dumating si Senyor Aguila. Pag dating niyang mga by 2017, lumating si Jerens at siya ay nagpakilala na siya ay isang Salvador El Mundo o Mesiya, sir. Kaya lahat naniwala, nadala din kami, sir. By the 29, yung Lindon, sir, pahayag siya na umakyat kami ng bundok. Kaya umakyat kami lahat. Sabi pa raw noon ni Senyor Aguila, May dadarating na solar eclipse, magdidilim ang buong mundo, yung lulubog, yung Siargao. Pero hindi. Tapos by 2022, sir, ay magsisimula na daw yung digmaan. Dahil daw may mga anting-anting kami, yung kwintas namin. Dahil doon hindi kami matatablan. ipinakita rin ni Jason ang ilang beklat sa kanyang braso dahil daw sa pinagawa sa kanilang sandugo o blood compact. Sa pagharap ni Kilario alias Senyor Aguila sa amin, marin niyang itinanggi na namimilit sila ng menor de edad na magpakasal o pilit ipinakakasal ang mga miyembrong may mga asawa na pero hindi sumapi sa kanilang komunidad. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyari. Mix and match
No. against their will. Walang nangyari na. Mangyari ba dito? Sabihin, kahit mga tao, isa-isahin nyo. Itinanggi naman ni Sanico na sangkot ng komunidad sa illegal na droga at sa aligasyong marami silang baril. So binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa komunidad ng Kapihan at ito nga yung tinatawag na White House. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga. Meron ba talagang mga kontrabanda dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga. Eh wala sir, tingnan mo yung sinabi na doon sa ilalim daw, sa basement. Oh. Basement. Ano ba yung basement? Tingnan mo sir, mahirapan tayong kami nga, sobrang sikip oh. Tingnan mo sir kung merong kuhan, yung linya lang ng safety tank. Kung makita natin, wala talaga. Sinabi nila na White House, hindi nga ito white gray house ito. Paano maging White House? Si Glazy Angel Digamon, isa sa halos 150 guro na sumama sa grupo noong 2019, itinanggi na ipinagbabawalang mag-aral ang mga bata. Sa pandemic, isa din yun naging reason kaya parang natigil yung access namin sa education. But that doesn't stop our parents, lalo na kami, kasi nga alam namin na magturo talaga yung. Meron ding mga iba na nagmo-module. Handa raw ang liderato ng Socorro Bayanihan Services na humarap sa anumang investigasyon. Mula sa Surigao del Norte, kung saan nakabase ang grupo, pinalilipat ng Justice Department sa Metro Manila ang pagdinig sa mga reklamong kinakaharap ni Kilario at 12 iba pa. Kahit kasi noong Hunyo pa inihain ng reklamo, wala pa rin nangyayaring preliminary investigation dahil sa kaliwat ka ng motion to inhibit ng grupo. It's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively assess the case. Ayon sa Justice Department, hindi raw bababa sa 50 bata ang biktima sa patong-patong na reklamo. Kung hindi sila sumunod, meron silang physical na pag-aabuso. So the way they act, para talagang sindikato. In the guise of religious freedom yan, pero there are metes and bounds by which you can respect religious freedom if it goes against human decency already. Bukod sa investigasyon ng NBI, bubuo ng task group ang DOJ kasama ang DSWD para pangalagaan ng mga biktima. Ito ang unang balita sa Lima Refran. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.